sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:05. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, March 27, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mas matatag na energy supply ng Pilipinas inaasahan sa tagumpay ng Malampaya Camago 3 well. Mahigit 700,000 bariles ng krudo mula Russia dumating na sa Pilipinas. Supply ng LPG, sapat daw, ngunit presyo pinangangambahang sumipa sa 1,500 pesos kada tangke sa susunod na buwan. 5,000 pisong buwan ng wage subsidy sa minimum wage earner sinusulong ng TUCP. Si Tatay Jaime Ricaprente dito sa atin lolong jeepney driver na nag-viral sa DZRH matapos mapayak ng hindi makasama sa listahan ng ayuda. Binaha ng tulong. Aba, pinahahanap pa ng Pangulo at ng DSWD. At PNP walang nakitang foul play sa pagkamatay ng nawalang 15 anyos na dalagita sa Pasig. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos ang tagumpay ng Malampaya Camago 3 well na inaasahang magpapatatag daw po sa energy supply ng bansa. Sa harap ito ng tumataas na presyo ng petrolyo at pangamba sa supply dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, naging matagumpay ang drilling and testing sa Camago 3 gas well. Ayan, yan pala yun, ano? Ayun, no? Ang lakas ng apoy, na nakakagawa ng hanggang 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na ito ang pangalawang milestone sa ilalim ng $893 million Malampaya Phase 4 na mas malaki kaysa dun sa nauna. Ang tagumpay na ito ay itinuturing ng Pangulo na isang historic milestone upang palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa, pababain ng presyo at mabawasan ang pagdepende sa imported petroleum. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Yun ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 700,000 bariles ng krudo mula Russia ang dumating na sa Pilipinas. Kinumpirma po ito ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa bansa. Epekto ng sigalot sa Middle East. Dumating po ang shipment sa Petron Bataan Refinery sa Limay Lulan ng
Sarah Sky. Tinan mo nga naman, no? Si Sarah pa may dala. Talaga. Sarah Sky. Ano kaya ni Iya. Paring Ray? Iya. Iya. Isang Sierra Leone flagged carrier. Sa ulat, nagmula ang krudo sa Espo pipeline ng Russia at ang Petron Corporation ang consignee sa produkto. Alas 6:10 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Posibleng pumalo sa record high na 30 pesos per kilo ang magiging taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay Arnel T., founder ng LPG Marketers Association Incorporated at pangulo ng kumpanyang Regasco, katumbas ito ng karagdagang 330 pesos para sa isang 11 kilogram na LPG tank. Gayunman, gagawin naman anya itong staggered o utay-utay. Ayan na naman sa utay-utay. Utay-utay Na target daw pong simulan sa 20 pesos per kilong pagtataas ng presyo bukas. Oras na umarangkada na ang price increase, maaaring umabot sa 1,500 pesos ang halaga ng isang tangke ng LPG. Sinabi ni T sa DZRH na bagamat may sapat na supply ng cooking gas na tatagal na hanggang 40 araw, hindi maiiwasan na sumirit ang presyo nito dahil mas mataas na shipping cost bunga ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Yung barko at yung produkto ay hindi pa po dumarating pero covered na po ito ng kontrata. Ang malaki lang po ang difference ay doon sa presyo dahil yun ho ang report namin at ang advice namin sa Department of Energy, we will be transparent at pre-provide na po namin sa kanila lahat po yung documentation and bill of lading of those vessels para po makita nila na talagang mataas po ang shipping cost ngayon. Si Arnel T ng Regasco. Actually, kumbachero, napakahirap para sa lahat yan yung sa LPG. Sa LPG, oh. Kahapon lang nagkukwenta-kwenta kami sa Katunyes. Tinitingnan namin yung impact sa lahat Bawas sa pagluluto. Meron kasing restaurant, di ba? Yung nagluluto ka ng pagkain, kanin, ano bang gamit ulam. nyo doon? LPG? Siyempre, LPG yan Mas mura pa ba talaga ang LPG kumpara sa kuryente? Hindi ko na subukan sapagkat mulat-mula LPG talaga. LPG na gamit namin. Di LPG din kumbachero ang gamit sa produksyon ng tinapay. Oo. Di katulad nito from 1,000 to 1,500. Oo. Ganun ang dating Talaga, ang laki. 1,000 to 1,500 per tangke. Per tangke. Ng 11 kilogram na tangke. Di parang 50% na Ang taas yun. itinaas talaga. Paano mo, ano gagawin mo? Isa lang yun isang aspeto lang yun ng pagluluto. Yung iba pang mga ingredients tumaas din dahil sa logistics naman. Tama. Sa transport. Nagkuhan na nga nagpasabi na nga yung flour supplier. Ayan, nagpasabi na. Yung asukal supplier. Asukal, At siyempre, may mantika yan. Merong mantikilya dyan. Ayan, may butter dyan. Yan. Lahat, kumbachero ay tataas. Kaya ano gagawin mo? Ang pinag-uusapan ano ba gagawin natin? Sa presyo ng ibinebenta mo. Paano gagawin mo ngayon? Magtataas ba tayo ng presyo? Kawawa naman yung mga customer natin. Baka wala nang kumain kapag sobrang mahal na. Kaya ang isang iniisip, kung magbawas kaya tayo ng grammage, halimbawa, bawas ka ng mga 3 to 5 grams per piraso na tinapay, makakatulong ba yun? Makakatulong ho, sir, pero baka maapektuhan yung quality. Ganun talaga. Doon napapasok yung... Kasi mapapansin dati ba't yung pandesal nyo solid? Ba't ngayon parang naging mahangin? Puro hangin na. Talaga, ganun. Ganun po ang sitwasyon natin. Doon sa mga ngayon, hindi makakapag-adjust na ganun, ang gagawin, magbabawas na ng production. Magbabawas ng production at pag nagbawas ng production, kumbachero, magbabawas ka ng tao. Ayun, O kaya naman, kung hindi ka magbabawas ng tao, magbabawas ka ng oras ng tao. Nakita niyo po yung perwisyo nitong si Donald Trump. Si Donald Trump, parang ganun rin. Ganun na nga. Ganun po siya ang sinisisi ng lahat dito. Ganun po ang sitwasyon. Kumbaga, wala naman tayo kamalay-malay sa away nila sana. Pero ganun po ang Damay epekto lahat.
Hanggang ikaw na kumakain ngayon ng pandesal, tingnan mo yung pandesal mo. Dahil tayo dito sa Pilipinas ay ilang percent na almost 98%. almost 100% Tama, na tama. dependent sa imported petroleum products. Yun ang matindi. Ito na yung Ah. binabanggit natin. Umaapila po ng 5,000 buwan ng wage subsidy sa gobyerno ang grupo ng mga manggagawa Ayan na. sa gitna ng krisis na nararanasan ng bansa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines, bigyan ng tig 5,000 buwan ng subsidy ang mahigit 5 milyong minimum wage earners sa Pilipinas. Kwentahin mo nga yun, Kambachero. 5 million times 5,000. Divided by, magkano ba yun? 5 million? 5 million times 5,000. De 25, 250 billion? Ganun ba yun? Naku, nasira yung hindi- calculator eh. May 2.5 na nakalagay eh. Oo. Tapos wala na, puro kung ano-ano nang lumitaw na numero. 25. Nasira. Ayun. So, sobrang dami ng number. Kaya nga. Oo. Isip-isipin nyo, 25 billion. 25 billion pesos to, Kumbachero. Oo. 25 billion para sa 5 milyong manggagawa. Halimbawa, kung emergency to habang may Iran war. Halimbawa, tumagal to ng mga 6 na buwan. Nako, Huwag naman times sana. 6. Doon pa lang, patay ka na. Patay ka na. Mungkahin ng TUCP, maaaring ibigay ang wage subsidy habang hindi pa na ipapasa ng Senado at Kamara ang panukalang 200 pesos dagdag sa arawang sahod. So wage subsidy ang panawagan nila. Manggagaling sa Sa gobyerno. gobyerno. Actually, Hindi sa kung kumpanya. Oo. Hindi sa kumpanya. Yung binanggit natin nung nakaraan, kaya ating sinisikap makausap sana si Secretary Benny Laguesma. Palagay ko pwede yun eh. Oo. Meron namang silang tupad, di ba? Oo. Saka yung mga emergency funds at Tsaka total, ang gobyerno nagbibigay talaga ng ayuda. ng ayuda, ng Bakit tulong. hindi yung mga nagtatrabaho bigyan din ng ayuda? Mother, Oo. how's Secretary Benny Laguesma? Medyo hindi natin masyado nakakausap Yun nga, lately. naka-leave nga daw kung Bachero. Naka-leave. Naka-sick leave. May sakit. Nako, Secretary Benny, pagaling po kayo. Secretary Benny. Alas 6:17 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Eto na, ito talaga kailangan natin. Bumaha ang tulong sa nag-viral na 72 anyos na jeepney driver na si Tatay Jaime Recaprente. Kasunod ito ng panayam ng DZRH kay Mang Jaime sa kanyang kalagayan. Hindi maiwasan ng senior citizen na driver na maiyak matapos na hindi siya makatanggap ng ayuda dahil wala ang kanyang pangalan sa listahan. Maraming netizens ang naantig ang puso sa sinapit ni Mang Jaime at nag-viral pa ang video ng panayam ng DZRH at nakarating ito hanggang sa Malacanang. Personal na inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos si DSWD Secretary Rex Gatchalian para hanapin si Mang Jaime at maiabot ang tulong ng gobyerno. Nako, nakalimutan na naunahan pa natin, Kumbachero. Yun lang. Nauna pa tayo sa tulong ng gobyerno, ano? Kahapon ng hapon yata nagkita si Mang Jaime saka si Secretary. Oo. Nagkita na sila at naiabot yung tulong. At ipinaliwanag ni Secretary Rex Gatchalian, Tatay, hindi ikaw ang may kasalanan dito. Oo, may pagkakamali dito sa naging proseso na to. Kumbaga, yung listahan kasi ay kung paano, ano lang yung binibigay ng LTFRB yun lang. mula sa mga JODA. Sa mga JODA. Toda. Kasi JODA to mga jeep nito. Mga JODA ko. So, dinala ni JODA sa LTFRB. Si LTFRB naman, dinala sa DSWD. Kaya pag wala ka sa DSWD, wala ka talaga. Pinapaliwanag. Pero bago niya... Kasama ka pero hindi ka kasali. Pero ngayon, paldo na pala si Tatay Jaime. Ang problema nga Mother. Ang problema dyan, yung binigay na GCash number, iba-iba yung number, yung taong hindi ba makikita mo dun yung pangalan nung... baka meron na magsamantala niyan. Baka may nang i-scam na. Kahapon kasi nag-message sa akin si
si Boy Gonzales pinadala sabi ni Boy Gonzales, ito yung number ng anak. Oh, yun. Binigay nga yung number ng anak. Pinorward ko kay Kong Bong Teves ng party list na TGP. TGP party list. Maya-maya, sabi ni Congressman, eto sana makatulong kay tatay ito. So, tinitingnan ko, yung number, sabi ko, kanino ba Gcash ito? Mukhang, Kong, baka na-scam ka. Nako, baka may mga nangi-scam na dyan, ha? Hindi tuloy natin malaman. Sa akin din, may mga nag-text din at hiningi din ng number, eh. So, sinend ko rin yung number ng anak na ibinigay ni Boy. Si Juan Kumbachero, si Ana Puod, nung papadala na niya, yung 5,000, di ba? 5,000 yung pinangako niya. Sabi niya, Katunying, bakit iba pangalan? Iba yung pangalan na nakalagay dito? Ayoko naman kang ipadala. Sa'yo ko na lang papadala. Maraming salamat ka ako sa ayuda. sa tulong. Kaya yung 5,000, nasa akin, Boy Gonzales. Boy, ayan. Nasa akin yung 5,000. Pero yung kay Congressman Bong Teves, hindi ko alam kung saan napunta. Andito yung yung resibo eh. Papadala ko. Wala namang, pagka namang may mga ganun, soli nyo na karoon kayo ng pera. Bigla. O kaya, yung mga nangi-scam nako, ang dami pa rin talaga eh. May mga nangi-scam pa rin talaga eh. Pero Tatay Jaime, hanga nga kami sa inyo. Tinama. Pakinggan nga natin yung usapan Sige nila. nga, ito nga. May audio ba yan? Ay, nag-uusap si Secretary Rex. Magdadasal tayo na sana panandal matapos na. Opo, matapos na po yung gera kasi naisip ko po yung kapwa ko Pilipino, mawawala ng trabaho. Ang nabanggit ko lang po kahapon, galing po si Mr. President na bigyan po lahat ng ayuda ang mga driver, jeepney driver po. Bakit yung iba po nakakuha, yung mga alim na tao, iba nasa abroad, yung iba patay. Ay, hindi ho. Sige, paliwanag ko lang ho. Yung patay, hindi ho yun. Kaya alam niyo ba't namin kayo pinapapunta? Personal ho namin inaabot isa-isa. Napansin niyo, hindi ho namin nilalagay sa ATM, hindi namin nilalagay sa GCash kasi gusto namin personal naming makita yung tao, pati yung lisensya. So, pag wala ho dito sa Pilipinas, pagpatay na, hindi ho yung bibigyan. Maaring sinabmitin listahan, pero hindi makakalusot ho yun sa tao namin. Yun ho ang rason, maganda yung tanong niyo na yan. May mga nagtatanong, bakit hindi na lang ng DSWD gawing ATM? Bakit hindi na lang GCash? Kasi nga ho, kailangan personal namin makita yung tao for verification. Tama po yun. So, meron pa ho ba kayong gustong linawin tayo? Gano'ng katagal na ho ba kayo nagdadrive ng jeep? At na dekada po. Ilan na ho ang apo nyo? 3 lang po. Matatanong ko lang ho, ilang taon na ho kayo? 72 sa July. Kailan plano nyo pa magtuloy-tuloy ng... Opo, kasi doon po ako lumalakas. Tayo, ang gusto ko lang ho paalam sa inyo na itong tulong pinansyal, kaya namin pinupulido yung listahan. Ang gusto ng presidente natin, ni President BBM, gusto niya hindi lang isang beses, kung hindi, habang tumatagal, kailangan tuloy-tuloy rin kaming tumutulong. Ayun. So, sa madalit salita, paldo ngayon si Paldo, Tatay si Jaime. Tay, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Pwede bang soli mo na lang sa amin? Hindi, joke lang yun. Okay po yan, Tay. At sabi nga natin, iba yung naging mensahe yung Iba. ni Tatay Jaime sa lahat. Hindi lamang sa gobyerno, hindi lang sa mga kapwa niya driver, kundi sa mga pati sa mga pangkaraniwang mamamayan. Iba dating nun eh. Iba dating. Papangalanan ko na si Kuyang Art Samaniego. Art Samaniego. Tangan-tangan pa niya yung 5,000. Tatay, yun daw ituturo mo na driver. kapwa mo driver. Na tingin mo karapat-rapat. 5,000 yun. Sabihan mo lang daw siya. Ayan. Ayos. Susunod! Dito mo! Ano na ba nangyari sa excise tax? Oo nga. Yan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng CS Balita. 623. Adep Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS.
Alas 6:28 ang ating oras. Bigla akong tumaas ngayon. Tumatangkad ka. Iba talaga yung ultra bayo. Pag upo ko kasi Iba kanina, talaga yung ultra bayo. ba't ba biglang bumaba ito? Yung sa RH TV tuloy, naguguluhan. Biglang umangat, tapos biglang tumaas ngayon. Tumaas yan si upuan natin. Tuloy ang ACS Balita. ACS Balita. Eto na, pinag-aaralan pa. Ayan, no? Kung magkano ang ibabawas kung tuluyan ang sususpindihin ng excise tax sa langis. Tugon ito ng palasyo sa mga tanong. Kung nakwenta na kung magkano ang ibababa sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong may emergency powers na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, under review pa ito ng Department of Energy lalo pat paiba-iba ang presyo ng langis. Bagaman nilagdaan na nga ni BBM ang batas para rito, sinabi ni Castro na kailangan pa itong dumaan sa 15 days publication period bago makita ang visa nito. Ganun pa nga pala. Samantala, Ante Claire. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process para lahat ng stakeholders, lahat ng mga kababayan natin, lahat ng taong involved ay malaman dahil alam naman natin kapag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. So para sila ay makapagbasa, maintindihan, makapag-assess at makapag-prepare. At doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. Emergency na nga eh. Ba't ba hihintayin pa yung publication na yan? 15 days publication. Doon din naman na uwi niyan. Para tuloy tayong, ano ba tawag doon? Yung pataan ka ng pataan habang dahil nanghihinayang ka doon sa mawawalang kita. Revenue. Konti pa. konti na lang, boss. Konti na lang I-delay mo pa. Parang ganun ang dating. Parang ganun ang nangyayari tuloy. Samantalang nung una, asa na? Emergency! Asa na? Excess stock, tatanggalin natin yan. Tapos ngayong ibinigay ng ganyan, parang, nako, mapupulaan pa dito ang palasyo. Pa sa nangyayaring itong pa-delay-delay. At 15 days pa? Naku, si Mario Joseph naman. Baka masumbatan Baka kayo. tapos na gera. Masumbatan kayo, ha? Baka tapos na gera niya, mababa na presyo. Aanhin pa ang damo. Nako, talaga naman. Kung tinapa na ang kabayo. Yun naman. Uy, isang magandang balita sa mga taga-gobyerno, ha? Ang GSIS pala ay nagbukas ng isang programa. Ang pangalan kong batsero ay Ginhawa Solar Energy Loan. Ginhawa Solar Energy Loan. At as of last night, ito 6 PM, sabi ni GSIS President and General Manager Vic Veloso, nasa 2,090 applications na ang kanilang na ano yan, magpapakabit ng solar sa bahay? Natanggap. Ang dami talagang nagtatanong ngayon. Sa Facebook lang, ang daming mga nagpo-post na nagtatanong sino bang pwede niyo ma-recommenda na pwedeng magkabit sa amin ng solar. PM is the key. Naunahan mo ako. Meron ka kasing supplier. Nakakuha na. PM is the key. Pero totoo yan. Ako yan na talaga. Ito, matagal na nating sa mga hindi pa nakapakinig dati. Yung kung paano natin ipinaliwanag yan, yung kabutihan yan, ipalagay nyo na lang na may pera kayo, may extra pera kayo. Inilagay nyo sa bangko. Tingnan nyo ngayon, magkano ang interest rate sa bangko ngayon? Nako. Maswerte ka makakuha ka ng 3%. Ay, talaga. Mapapalundag ka pag binigyan kang 3%. Yung sa 3%. Pero ano mo yun? Baka sabihin nyo, per month yun. Kukwentahin pa yun. Divide pa yun. Kung yan ay ilalagay mo sa solar, papakabit ka ng solar, kung yan man di baterya, o yung net metering na tinatawag, yung savings, yung mababawas mo sa bayarin mo sa kuryente, sobrang laki kumpara
sa interest na kikitain mo sa bangko. Talaga. Ulitin natin. Sobrang laki ng savings mo sa kuryente kung ikukumpara mo sa interest na makukuha mo sa pera mo kung inilagay mo sa ano tawag doon? Yung sa savings o kaya sa time deposit sa bangko. Nakita niyo po ganun ba? yun. Ang laki nun. Hindi po anti-bank si Kumbachero. Hindi natin kinakontra at inaaway yung mga bangko. Pinapakita lang natin ngayon yung laki ng benepisyo. Ito pala. Para ka lang nagbangko sa bubong mo. Talaga. Inilagay mo ang pera mo sa bubong mo. Na ginawa mong bangko yung bubong mo, kumikita in the form of savings mo sa bayarin mo sa kuryente. Yan mga naman wala bang ngayon ang tanong, paano? Saan kami makakakuha ng maglalagay niyan? Ayan. PMS. Balik na naman doon. Balik na naman doon. Ito po mabalik lang ako sa mga government employees. Swerte ng mga government employees. Swerte naman. Ito po, ang mga government employees daw po ay pwedeng mag-loan at in fact, as of 6 p.m. Kahapon, ay nasa more than 2,000 ang nakapag-apply. Maximum of 500,000 ang pwedeng i-loan ng isang government employee. At pagka daw po 500,000 ang inilagay mong panel sa ibabaw ng bahay mo, ito'y 6 kilowatts na po yan. Sobra na daw po yan sa ordinaryong household. Magkano yung ang loanable amount? Ang loanable amount is 500,000 max. Ay! Totoo yan. Yung 500,000 na yan, magpa 5 years na yata yung solar ko eh. Bawiin na yun. Nasa ganyang halaga, nasa 10 kilowatts yun, Kumbachero. Mas malaki pala sa'yo. 10 kilowatts, halos ganyang presyo rin ang ginastos ko. Ayan. Sa loanable amount na yan. Ito, kinukwenta ni GM Wick Veloso. GM, pwede ba kaming sumali dyan? Magtrabaho ko muna sa gobyerno. Taga-gobyerno lang ang pwede rito. Ito, for a 500,000 installation paid back at roughly 10,400 a month over 5 years, a member starts generating savings on their monthly bill before the loan is fully settled. Tingnan mo na yan si yung GM. po yung sinabi ni... Tingnan mo yan si GM. Ginaya pa tayo In English pa. In English lang. In English lang yung sinabi mo, Kumbachero. At kaya dun sa mga government employees, pwede raw po kayong mag-transact sa GSIS. Meron daw po silang service desk sa Festival Mall. Ayan, in Alabang, 10 a.m. to 7 p.m. Ito, isa lang to sa mga lugar. March 30 to April 1 because the point is for GSIS to come to you, not the other way around. So, ito daw ay ang umpisa ay 12.5 billion daw yung in-approve ng board, Kumbachero, para sa programa na to. May interest ba yung loan na yan? Palagay ko, kung meron maliit lang. Dapat maliit lang. Maliit lang. Tapos, Kumbachero, pwede bang ang pambabayad ko dyan yung savings ko sa kuryente? GM, total ganun ang pagkakabirada mo doon sa pwede bang yung matitipid sa bayarin ko sa kuryente, yun muna hulog ko? Pwede yun, pero babawasan yung pension mo. Hindi, babalik lang ako, Kumbachero. Ang sabi po ni PGM Wick Veloso, ngayon, solar sa bahay mo. Solar. Next, ang susunod daw po nilang ibibigay na loan sa mga government workers ay electric vehicle and bike loans. Talaga naman. To launch for mobility. Talaga naman. Ibang klase. Yan ang maganda. Baka pwedeng gayahin ng kwan. Ang swerte ng mga taga-gobyerno. Baka pwedeng gayahin ng SSS to. Pwede siguro. Ang laking luwag niyan na Kumbachero. SSS. At lalo na ito, sa panahong ito, palagay ko, yan ang kailangan gawin natin. Yung makatipid ka lang sa kuryente, na ang laking parte ng budget mo ang kinakain, ay ang laking bagay po nun, mga kababayan. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Oroqueta, Santa Cruz, Maynila. Oy, Big Lima. Baka gusto mo. Lakasan mo ang radyo mo at baka madaanan ka dyan ni Sherwin ng ating malakas promo kasama ang Pride Detergent sa Barangay 345 Oroqueta, Santa Cruz, Manila. Ay andyan para swertihin kayo sa araw na ito.
at kayo'y magkakwarta. Ayun. Kung meron naman kayong kwarta na, para madagdagan ang inyong kwarta. Basta't ang kailangan lang, hindi nyo kailangan magbigay ng lisensya o anumang ID. Hindi nyo kailangang patunayan kung kayo'y bata pa o kung kayo'y matanda na. Hindi na. Ang kailangan lang, mapatunayan yung kayo'y listener. Sa Ayan. DZRH. Sa DZRH. Yo. Kailangan swertihin kayo sa araw na ito. At ang ating word of the day, Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! ay restart. 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 Ibig sabihin ng restart, sana maulit muli. Ay. Sana maulit muli. Doon ba galing yun? Yan daw po naisip nitong si Jeric dahil ang China daw po is open to restart talks on South China Sea Joint Oil Exploration. Ayun, yun pala yun. Naalala ko tuloy bigla si dating si Yumaong Speaker Joe De Venecia. Joe De Venecia, Nung speaker pa po si Joe De Venecia, yan na ang sinasabi niya. Yan, puro talks. Win-win solution, compromise. Totoo. Yan ang mga words na gagaling sa bibig lagi ng Rainbow Coalition. Rainbow Coalition. Sabi ni Joe De V, ni Manong Joe De V. I am happy to report. Yan. Mga ganun, no? I have talked to the ambassador of China. Ayan, ganun na. So, noong pong araw pa, 1990s pa, sinasabi ni Joe De V na habang may away tayo dyan, kasi alam namang nagbababag dyan, pwede bang habang nag-aaway tayo, pakinabangan na natin yan? O mag-joint drilling tayo dyan, tapos yung pakinabang hating kapatid. Hating kapatid. Nung pa lang po ay pinag-uusapan. Isip-isipin nyo kung naumpisahan siguro yan. Baka hindi ganito ang epekto sa atin itong problema sa Middle East na yan. Yun ang isa. At ang pangalawa kong batsero ay baka kung sabay, pare, diba? Ang dami nating inaano ang dami nating nakuha. Huwag tayo mag-away. Wala naman ang laman to, ubos na. Sige, sa'yo na yan. O kaya, tropa na tayo. Tropa na tayo. Ayan, diba? Sakal-sakal. Sinakal pala. Tropa. Tawagan na natin, tropa. Diba? Kumbaga, iba talaga yung nag-uusap. Iba talaga yung nag-uusap. Yung tapat na pag-uusap. Ayan. Meron kasi nakikipag-usap na ang layo ng isang kausap ay para traidoring ka. Lamangan. O lamangan ka. Ayun. So ang ating word of the day ay restart. Restart. Oras po natin. Mr. Jalomtang, lakyam si Chaphun, 6:40 na ng umaga. Maaasahan, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Maaring sa kalagitnaan pa ng Abril maramdaman ang pagbaba ng presyo ng petrolyo. Sa sandaling ilabas na ng Pangulong Bongbong Marcos ang executive order para suspindihin o bawasan ang excise tax sa gasolina. Sa pagharap sa Senate Ad Hoc Committee hinggil sa Middle East crisis, sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano na magpupulong sa susunod na linggo ang Technical Working Group ng DOF at Development Budget Coordination Committee upang desisyonan kung ano ang irerekomenda sa Pangulo.
ang suspensyon o pagbabawas ng fuel excise tax. Ang excise tax na ipinapataw sa kasalukuyan ay 6 na piso per liter para sa diesel at 10 piso naman sa gasolina, LPG at iba pang produktong petrolyo. Sa hearing kahapon, ibinunyag ni Senador Rodante Marcoleta na hindi bababa sa 3 bilyong piso kada araw ang kinita ng mga oil companies mula nang pumutok ang krisis sa Middle East dahil ang ibinebenta nila ay ang mga lumang stock pa. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Last working day of the month. Oo nga pala, no? Nakalimutan nyo, ha? Sweldo na nga pala ngayon. Swell day. Huwag nyo nang Huwag paabutin pa ng 31. ng Martes. Ngayon na. Dahil siguradong marami sa ating mga kababayan ay mga may plano na. Maswerte yung mga nakapagplano ng maaga kumbatsero ngayong before the Holy Week. Totoo. Dahil murang-mura. Mura pa. Kung kayo'y nakapag-book ho nitong itong March na lang, naku po, Ay, yari na. naka-factor in na dyan yung epekto ng Middle East Ang crisis. kaganda, kaya maganda kung batsero yung may planning eh. May planning. Yung maaga ka magplano, kung may biyahe ka man sa kayong pamilya o magkakaibigan, dapat umpisa pa lang ng taon. Oo, nakaplano na. Nakaplano na. At kung sigurado naman na kayo doon sa petsa, i-book nyo na. I-book nyo na. Tulad Book- dito, may book isa now. Book now. Ayun, yun. Book now. Travel and tours. Travel and tours. Nagtitimpla ng kape habang kayo ay naghihintay. May kilala ako kumbatsero na matagal na silang nakaplano. Matagal na silang nakaplano. Meron pa ngang membro ng kanilang pamilya na manggagaling sa abroad, uuwi dito sa Pilipinas para sila sabay-sabay na magbiyahe. Inabutan itong matagal ng plano, kaya lang inabutan itong indulto dahil sa pag-a-apply nila ng visa. Naku. Sa visa. Naku, nung mag-book, alam mo ba, yung presyo ng Time is ano? time is 5. Time is 5. Yung presyo ng economy, presyo na ng business. Business class sa aeroplano. Mambira. Saan ang biyahe niyan, kambatsero? Europa. Europa. Sa Europa. Naku, sayang naman. Kaya, nako. Ang laking bagay talaga ng advance booking. Yung merong planning ng maaga dahil para ngayon sa Holy Week, inaasahan natin, siguro sabi ng iba, naku, palagay ko maraming mga taga Metro Manila ang hindi na bibiyahe niyan. O yung exodus na karaniwang nangyayari, baka hindi na mangyari ngayon. Mukhang ganun nga yung nasa isip ng marami. Pero gaya nga nung nabanggit mo, yung nakapagplano na, yung nakapag-advance booking na, ayan, wag lang makakancel yung flight. Wag lang makakancel yung flight. Yung flight, ay tumuloy kayo, mga kababayan. Yung mga uuwi ng mga probinsya, naku, dapat siguraduhin na kumpleto pa rin, andyan pa rin ang mga biyahe, kumbatsero. Dahil ito lang, kanina, napansin lang ni Parcon. Ngayon! Punuan daw, siksikan daw sa mga bus, kukunti ang mga bumibiyahe. Pinicturean ko nga kanina kumbatsero Ngayon na lang uli ako nakakita ng magkakasunod na bus na ordinary. Di ba dati ang mga bumibiyahe sa Commonwealth, mga aircon na yan Ngayon, bumibiyahe na naman yung mga ordinary at punuan kumbatsero. Talaga. Siguro sabi ng mga hindi ganun karami. Pag punuan ganun, ibig sabihin kukunti ang bumibiyahe. Hindi, yung
yung Commonwealth Kumbatsero kahit na walang welga lagi puno. Ito sa obserbasyon ni Parcon ngayon, talagang walang bumibiyahe. Grabe, no? Oo, kaya punuan ng nung sabi makasakay siya. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang kanyang input doon sa ating discussion kanina, mas mura daw po ang LPG kumpara sa kuryente. Nasubukan nyo, no? Yung sa pagluluto. Sa pagluluto, kumbatsero. Pag magkukwenta ka talaga dapat ganun Makakamura ka kapag pa rin. 1.5 na kaya ang LPG, mas mura pa rin. Baka pumantay na commissioner. Depende lang kung meron din kayong nagagamit na mga tipid na sa kuryente. Kasi basta heating appliances, malakas sa kuryente. Malakas sa kuryente yan. Halimbawa, pero may nagagamit na ngayon na nakakatipid sa kuryente. Alam nyo kung paano? Baka jumper. PM is the key. PM is the key para makatipid sa kuryente. Pero mga nakikinig sa atin, masyadong negosyante itong dalawa. Dos sa DZRH. Ano ba yung number? Yung mga pang-PM natin, ano ba pa-PPM? Sa Viber na lang. Jumper daw, walang maintenance. Oy, maganda bawal yun. Bawal yun. Huwag nyo gagawin yun, ha? Magandang umaga at happy birthday pala kay Kapuso Jessica Soho. Uy, Kapusong Jessica Soho, happy birthday po, idol. At magandang umaga rin kay Governor Ben Ebardone. Kayo pa ba governor ng Eastern Samar? Oo. Ang sabi niya, ganda daw ng GSIS project. Oo. Kaso, sabi niya, balot na ng loans ang mga government employees at yung iba nga, yung ATM card nasa loan sharks na. Ayun ang problema. Dapat mag-manage ng... yung isa naman nag-text sa akin, sabi, ay ang ganda niyan. Ang problema ko na lang, bahay. Sabi. Ayun pala maganda. Pero may kukwento kami sa inyo. Meron kami suggestion sa inyo mamaya para diyan kung kayo ay kung bahay naman ang kailangan nyo. Alam niyo naman. Kami pa. Kahit ano. Kung ano kailangan nyo. Meron tayo dito. Tatanong nyo, paano? PM is the key. Pare nga, ikaw na. DZRH. Friday! Iba talaga pag Friday, ano kumbatsero? Yes, sir. Kayo ba, mga taga-subaybay ng 2x2, ramdam nyo rin ba? Yan. Na kapag Friday, iba talagang feel? Ibang feel, ha? Yung mga taga-Department of Energy daw, hindi na masyadong iniinda yung Friday natin. Dahil? Kasi minsan lang pala sa isang linggo sila pumapasok sa opisina. Aba, bakit? Bakit gano'n? Yung daw ang kanilang... pwede nang work from home. Work from home, yung 4 days. Yung 4 days. Baliktad kumbatsero. Pero pwede pa naman, gumagana naman. Hindi, it doesn't work. Ay, nako. Lalo ngayon, laki ng problema natin kapag ganito ang problema natin, baka kailangan kayo ang laging nandyan. Ayun. Pero okay lang. Chill lang tayo. Pero basta't kapag ganitong panahon talaga, kailangan humanap ng mga pamamaraan para makapagtipid. At syempre, una dyan, gobyerno. Sa laki ng pondo ng gobyerno para nararamdaman ng taong bayan na, kami rin, dapat gawin din natin yan. Ang gobyerno, eto tulad ng gaganaping ASEAN Summit. Yan. Na host ang Pilipinas po ang host country ngayon. Napakalaking pondo pala na inilalaan diyan. Ang nakalaan pala diyan para sa pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit ay 22.9 billion pesos. Ganong kalaki. Kaya nga kung kayo ay napupunta sa mga ibang mga hotel tulad nung ini-standby nating hotel, kami ni kumbatsero dito pagka wala kaming magawa. Pag medyo naiinip-inip kami. Palamig nga tayo sa lobby ng isang hotel. Punta nga tayo dyan sa total para matipid na tayo sa kuryente. Punta nga tayo dyan sa Manila Pen. Yun, ang napakaraming Yuel, kung nakita mo, napakaraming sasakyan na may nakalagay na ASEAN Summit. Punong-puno doon sa lugar. Yung pala, may event doon nung minsan napunta kami ni kumbatsero.
doon lang makikita mo kung kasi host country tayo, Yes. kaya kailangan gawin 'yon. May mga delegates galing sa iba't ibang bansa. Siyempre iniistima natin 'yon. Pero yung ginagastos talaga doon, Malaki yan. napakalaki pala. Ito 22.9 billion pala for this year. Kaya merong resolution na ipinal itong si Congressman Leandro Leviste na kumbaga maaari, sabi niya, gano'n naman ang panawagan yung prayer. Kung pwede lang. Baka makapagtipid-tipid tayo dyan. Mabawasan natin yung 22.9 billion Gusto na yan. nga niya dyan na kumbachero, ilimit na lang sa 10 billion eh. Pwede. Ilimit sa 10 billion yung kabuang gastos para sa ASEAN Summit. Pwede siguro eh. Baka o kaya kung pwede nga sana ipagpaliban na muna yung ASEAN Summit na yan eh. 'Di ba? Ito yung dahil may gulo sa Middle East, epekto ng Middle East crisis sa Middle East. Understandable naman eh. Maiintindihan naman yan siguro kung may delay ng isang taon o kaya hanggat hindi naayos yung problema dyan sa Middle East. Ang sabi nito si Congressman Leviste, hindi niya ipinapanawagan ang cancellation ng summit. Ayan, Kundi, nais lang daw po niya na maging cost efficient ang pag-host ng bansa. May obligasyon po ang bansa natin kasi umiikot yan eh. Umiikot yung hosting at kumbaga pride naman natin na tayo ay maging host ng ganitong kalaking pagtitipon. Pero kapag ganitong may krisis, palagay ko, pati yung ibang bansa nga, baka pati sila magtipid din na ipapadala rito sa atin. Totoo. Ang problema lang siguro dyan, kaya naintindihan ko si Congressman Leviste na ayaw niya ipanawagan yung pagkansila. Sapagkat marami dyan, mga naibig. May commitment na. May commitment. Hindi lang yung pagdating ng bisita. Halimbawa, yung kunwari lang kumpatsero sa isang event, nabili na yung mga bibilin. Halimbawa, sa restaurant, nabili na yung mga pagkain na iluluto. Ay ano gagawin mo doon? Naiintindihan natin. Maganda yung punto na yun. Huwag kansilahin, pero humanap ng paraan paano makakatipid by half. By half. At kapag nakatipid ng by half, pwedeng i-divert yung pondo na yon at dito para sa pangangailangan ng mga kababayan natin na kailangan ng tulong ngayon. Ang ganda nito, nitong proposal na ito. Iba talaga yung itong si Jose Rizal si Leandro Leviste. Tinanong natin kung anong support na makukuha dyan ng House leadership ni Speaker Boji D, ni House Majority Leader Sandro, at si House Deputy Speaker Albi Benitez. Yun! Kong Albi! Sanay ka na ba, Congressman, na tinatawag ka Deputy Speaker? Yun! Sabi nung iba talaga daw ngayon si Kong Albi ay ibang-iba na. Iba na talaga. Iba na. Si Kong Albi sa mga panahong ito. Chero ng bayan, Katunying, at Jerry. Dos. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pagbaba ng presyo ng petrolyo, posibleng sa Abril pa maramdaman ng publiko. Karagdagang supply ng diesel darating sa Pilipinas sa Mayo. Presyo ng karning baboy, pinangangambahang sumipa sa 500 pesos kada kilo. Ilang malls nag-adjust ng operating hours simula sa Lunes sa gitna ng oil crisis. Gasolina sa fuel tank ng isang nakaparadang truck sinimot. Suspect arestado. At 6 na dayuhan, isang Pinoy inaresto sa pagsasagawa ng hair transplant. Sa Makati. Doc Sam, kilala mo ba itong mga to? Si Doc Sam Dilasa at saka si Doc Romeo Bato. Mga mga expert yun, kumbadero. Sino kaya itong mga ito?
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang alas 7:10 ng umaga. Pasyalan muna natin, silipin nga natin ang presyuhan sa Blooming Treat Market. Karaniwan, di ba dyan, kumbatsero, dyan, isa yan sa mga dinadayong pamilihan dahil mura. Mura yan. Bagsakan na iklog yan eh. Ayan. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, Anthony, tumaas ng 2,000 piso ang lingguang budget sa pamamalengke ng isang mister mula sa dating 1,500 pesos lamang. Susod ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon kay J.R. Reyes ng Tondo, mas pinipili niya ng mamalengke isang beses kada linggo upang makatipid. Lalo na't abala siya sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes. At kung minsan ay may pasok pa nga tuwing Sabado. Bagamat nagsusumikap niya silang magtipid, silang magpamilya, aminado siyang hindi maiwasan ang pagtaas ng gastusin, particular sa LPG at gasolina na may epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila nito, sinabi niya na nakakabili pa rin sila ng mga pangunahing pangailangan tulad ng isda, manok at baboy. At sa ngayon, ay hindi pa gaanong ramdam ang pagtaas ng presyo ng ilang produkto dito sa palengke. Ang budget sa Jerry Anthony ay 2,000 pero may natira pa. Ang huling binili niya itlog. Magkano isang itlog ngayon ng tray, JR? Kuya Boy, nabili ko yung isang tray na itlog na large, 250 isang tray. Dati 1,500 lang ang budget mo. Bakit naging 2,000? At isang linggo yan, ano? At pang isang linggo na to, Kuya Boy, tumakas ako ng budget dahil kahit papaano, ramdam yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa 2,000 ko nga ngayon, Kuya Boy, ang tira na lang, 70 pesos. Nakabili ka na ng itlog. Nakabili na ako. Wala pang bigas yan. Wala pang bigas po ito. Ang binili ko lang, baboy, manok, isda na kinabibilangan po ng tilapia, bangus, hito, talakito, isang pampano. Sa Blooming ka namin namamalengke, mas mura ba rito? Opo, mas mura po dito sa Blooming Treat, Kuya Boy. Okay, salamat. Yan, Anthony Jerry, si J.R. Reyes. Sarap naman ang binili niya, talakitok. Talakitok ba yung nabili mo? Opo, ulo ng talakitok. Oo, sarap niya. Nabili ko po siya ng 95 pesos kasi ulo lang po yung binili ko. Ulo. Masarap naman yan. Ayun, yun ang masarap na luto. Ano ba yan? Ipiniprito mo ba muna? Opo, ipiniprito ko po muna para konting tanggal po yung lasa. Yun, tama. Yun ang tamang paraan ng pagluluto sa sinigang sa miso, no? Ano pa yung isang binili mo, kuya? Talakitok, saka yung isa? Talakitok, hito, tilapia, saka po isang pampano lang po dahil yung pampano po natin umabot po ng 350 per kilo. Grabe, no? Pero ang sarap naman ng pampano. Nabayaran ko po siya ng 150. Ayos, ayan. Suki na po yung binibilang ko po ngayon. Yun nga po, mas nakakatipid po pagka suki. Saka yung quality po ng mapagkakatiwalaan po sila kapag suki na. Yan, tama. Yan ang style. Yan ang magandang tip sa mga namamalengke. Kailangan may suki ka. Ayun. Opo, tama po. Thank you, kuya. Okay. Salamat, J.R. Reyes. Mula dito sa Blooming Treat Boy, Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kami kinakabahan na sa'yo pag may ini-interview ka, napapagastos kami eh. nga pala. Kumusta nga pala si Tatay JR, si Jaime Ricofrente? Alam mo, mula nung nag-viral sa DCRH yung kanyang video, talagang marami. Paldo nga ang tawag sa kanya eh. Paldo. Tama nga. Maraming tumulong. Ang problema lang, may nakikita kami sa Facebook, baka mamaya hindi nila ka maghanap. Nagbibigay ng Gcash. Nako. Hindi, eto nga. Boy, hindi ba binigay mo sa akin yung number nung anak? Anak yan, no? Pero kahapon ay nag-message sa akin to si dahil pinadala ko kay Kwan, hinihingi niya ni Congressman Bong Teves ng TGP Party List. Pinadala ko yung number na binigay mo ni Rosewen Ricofrente, di ba? Rose, na babae yan. Nung pinadala sa akin ni Congressman Bong Teves yung pinagbigyan niya ng GCash,
ang nag-appear na pangalan ay nag-i-start sa letter M, MA, tapos tapos A yung dulo, tapos yung apelido nag-uumpisa sa letter B. Hindi, yun ba yun? Basta yung number na binigay, kung nag-reply, halimbawa si Roswell, yun ang Gcash. Iba yung number niya sa ginagamit ng Gcash. Ganon. Pero yung pangalan, dapat yung pangalan niya maganda sana kung sa sino Gcash. yung, kung kaninong pangalan, yun yung nag-a-appear sa Gcash para sure. nakakatakot Baka nananawagan pa naman tayo, nagbibigay tayo ng numero sa ating mga netizens na magaganda ang loob. Tapos biglang iba pala yung mapupuntahan ng pera. Kaya nga, siyempre, hindi maiwasan, may mga ganyang sinasamantala yung yung mga nagbibigay. Hindi, tulad nito, ito ba si Roseway, yung number na binigay mo dito, nako-contact ba yan? Oo. Nakakausap? Oo. Nakakausap. Diyan ko tinawagan itong si Roswen. Sabi ko, Roswen, kahapon tinawagan ko siya. Roswen, nag-gigas na ako, nagaling kay Anthony at kay Jerry. Magkano yun? 10,000. 10,000. Yung commission, yung pamirienda. 200. Joke lang. Ayan, 10,000. Tapos, napunta rin ako sa kanya kasi sila kay Deo Macalma. Siya yung una nagbigay, 5,000. Kaya nang binigay ko sa kanya, ang nakausap ko naman, wala kasing Gcash si Tatay Jaime, walang Gcash Yung pinagbigyan ko ng Gcash, yung kasamahan niyang mga driver dyan sa Boy, merong isang nakikinig sa atin, si Kuya Art Samaniego. Ang gusto na magbibigay naman siya ng 5,000 sa sino man driver na gustong pabigyan ni Tatay Jaime. Kasi masyado nang marami yung kay Tatay. Magturo na lang siya ng isang driver. Kung sino yung tropa niya. Yung tropa niya na kapareho niya na mabait. Kakausapin ko mamaya. Sige. Ako si mga Jaime. Para kasi hindi niya panawagan niya Hindi lang sa sarili niya Yun nga, kaya nga marami ang humanga sa kanya Yun. Hindi lang yung sarili niya iniisip niya Galing. Kasi yung mga ibang mga driver na dapat mabigyan ng 5,000 kasi ramdam niya at ramdam din ng mga driver yung hirap dahil sa malaking bagay para makatulong sa mga chauffeur. Marami na nga nagpa-practice ginagaya si yung pagpatak ng luha, paano magsalita na para tapos biglang ngingiti na ulit tapos biglang si Tatay Jaime iyakin talaga. Pala sa talaga ng help desk. Kung sa makikita mo wala namang sabi nga sa akin, Kuya Boy, baka mamaya, pinaiyak mo lang yan, ha? Sabi ko, napagdudahan ka pa. Sabi ko kay Val Gonzales, hindi naman ako si Val, joke lang. Pero talaga, yung ginawa niya kahapon, naramdaman ko nga yung nag-fish niya. Sabi ko, nakakaawa talaga. Kasi unang-una, hindi pa siya nag-almusal at tungo siya sa kartilya para makuha yung ayuda. 5,000 ayuda. Tapos wala pala sa listahan. Nung humingiti pa nga Kaya Mr. President, pupunta na lang ako sa inyo. Pegi na lang krudo. Parang gano'n. Sa kanya. Kaya yung talagang mula sa puso, yung ramdam niya. Tama. Nangyari. Kaya nga, yun, kinausap na ni Secretary Rex Gatchalian yung mga kasamahan niyang wala sa listahan din. Baka i-reschedule para ayun ang maganda. So yung biyayang natanggap niya umagos hanggang sa mga kasamahan niya. Di ba? At ang kagandahan dito, mabilis na nagbigay din ng 5,000 si J.R.S. de la Puente at saka bigas at grocery ng Manila Social Welfare Department. At kaya paldo nga si Tatay. Pero pa ako natuwa yung police, Maynila, police captain, 1,500 saka grocery, bigas. Tinan mo nga naman yan, talaga. Kaya nga nakakatuwa yung ayun na nga, malaking tulong sana. Yung maibsan na rin yung mga kababayan natin, mga super.
Kamukat-mukat mo niyan, boy. Ikaw na ang bibigyan ng ayuda ni Tatay Jaime. Oo, malamang. Sabi siguro ni Tatay Jaime, medyo naaawa ako sa iyo. Nakita ko kasi. Iba naluha. Bubunod sana ako sa pitaka ko. Nakita ko, 100 lang pa. Kaya sabi ko, sige, pumili na kayo. Tatay Jaime, pumili na kayo. Yan ang kaganda. Una-una, nakatulong ang Bizaris ng Siyempre. Kaya hangang-hanga din naman kami sa iyo, boy. Dahil ikaw ang unang dahil sa iyo yan eh. Nakipag-usap kay Tatay Jaime. At sabi nga ni CBC, buti na lang nakalaya ka na. Salamat, boy. Thank you. Okay, mula dito sa Blumentritt, balik sa iyo, Anthony at Jerry. Samantala, warship ng Pilipinas sa China, naku, muntik magkabanggaan. Saan yan? RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Nailagan ng BRP Benguet ng Philippine Navy, Jerry at Anthony, itong isang potensyal na collision o banggaan sa bahagi ng West Philippine Sea matapos ang umano'y dangerous maneuver na naman ng isang missile frigate o warship din ng China. Sa ulat ng AFP Western Command, nagsasagawa ng operasyon itong barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island nang lapitan at halos tikitan sa linya ng People's Liberation Army Naval Vessel may hull number 532. Makikita sa video ng Westcom na ibinahagi ng kanilang chief publicist si Colonel Nep Padua. Halos tumikit na itong uso ng Chinese warship sa unahan din itong PRP Benguet, sister ship ng PRP Sierra Madre na nakasadkad naman sa may Ayungin Shoal. Ayon sa hukbong dagat, labag ang tinawag nitong unsafe at unprofessional maneuver ng PLA sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Ako, nasira na. Medyo na-jam ng Chinese warship. Ikot ng konti, Niel. Nabanggit na insidente, Jerry Anthony, isa ring Navy vessel ng Pilipinas ang tinutukan ng fire control radar naman sa hiwalay na insidente laban sa isang Chinese warship malapit naman sa Skoda Shoal noon lamang last week o nakarang linggo. Para ilarawan yung kaseryosohan ng nauna namang insidente, inihambing ito ng AFP sa pagtutok ng armas laban sa isang individual. Walang na nagpabala ang sandatahang lakas, partikular kanilang spokesperson for WPS, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na nasa playbook na ng China ang inisindawang mga Pinoy at nang mapilitan itong magpaputok ng first shot sa gitna ng tensyon sa karagatan. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. 7:23 ang ating oras. Uy, ang mga taga DAR pala, Department of Agrarian Reform, ay nasa Italy ngayon. Sa Italy. Ay, Director Jerry Mr. Cupido Asuncion. Graduate na nga siya. Saan ba sa Italy yan? Saan ba sa Italy yan? At sino ba mga kasama nyo dyan sa dinaluhan ninyo dyan sa Italy? UN. United Nations. Ayan. May nanalo na. Yan sa Oroqueta, Santa Cruz, Maynila. Big Lima. Baka makita mo dyan si Sherwin. RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Jerry, okay naman at may winner na tayo, pero hindi mo kaya. Natural kasi yun eh. Natural ni Tatay Jaime yun. 5,000 pa ako dyan sa inyo. Pero eto, hindi na kailangan umiyak. Dahil talaga namang masiyahin tao. So winner natin ngayong umaga sa malakas promo dito sa Oroqueta, sa Santa Cruz, Maynila. Huling-huli natin na mahilig makinig sa kanyang lumang radyo doon sa kanilang bahay sa loob. Antakin mo yung mga antigo na, anong tawag doon, mga Haris ba yun? Yun, luma, matagal na yun, no? Lumang Lumang radyo. Parang ano pa yung kahon, alam mo yung nakakahon na malaki. Tapos may mga ditubo. 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 Gumagana pa? Ray Suliman. Tatay Ray, gumagana pa raw yung radyo nyo. Yeah. Abo, tinan mo nga naman
si Tatay Ray Suliman na mahilig makinig sa DZRH. Dahil sino pa rin po rito mga announce sa tuwing umaga sa DZRH? Siyempre, sina Auntie Taberna at Jerry Baha. Oy, dahil dyan, meron kang 1,000 pieces. Yan na, hindi ka na kailangang umiyak. Thank you. Ano hanap buhay ni Tatay Ray? Retired na, Ka Jerry. Retired na Office employee. Ay, Privado pero po. parang bata pa kayo ah. Bata nyo namang nag-retire. Bata nyo nag-retire ah. Oo, kasi ganun talaga. Nung 60 sa private, magre-retiro tayo. Pero kayang-kaya pa. Ano pinagkakaabalahan nyo ngayon, Tatay? Medyo on-call pa naman ako. Pwede ka palang tawag-tawag. Abo ko doon sa pagiging on-call yan, nagpapaaraw din siya pag umaga. Sabi ni Barangay 354. Iba talaga pag pensionado. Ay, ganun na nga. Salamat pa, The King L. Ray Soliman. Thank you. Ay, naku, Tatay El Rey, ito pa, kailangan mo masagot ang ating word of the day para makuha yung ating medium component. Yeah. Yung restart. Yun! Tama! Sana maulit-uli ang ating medium component at isa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan at syempre meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang private fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'n karaming laban, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalaban, isusuot mo na hanggang mangitim ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na minomodelo ng Solar Boy na may pinakamalalim na dimple. Thank you. Salamat. Thank you. Maraming salamat, Tatay Ray. At syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka ka na sa dating winner sa DZRH, Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Orange number 6, Sugar in battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yay! 7:27 ang ating oras. Magbabalik po kami. Ang oras ay Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Arestado ng NBI ang 6 na Turkish nationals at isang Pinoy sa isang klinik sa Makati dahil sa pag-ooperate ng walang lisensya. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, bigo ang mga arestadong individual na makapagpresenta ng mga kaukulang dokumento o permit sa pagsasagawa ng medical procedures gaya ng hair transplant. Ayun. Balitang-balita kasi dati, kumbachero, na mura ang hair transplant sa Turkey. Maraming nagpapa-hair transplant sa Turkey. Eh dito ho sa Pilipinas, meron na rin yan at halos parehas na rin ang presyo. Pati technology. At pati pati yung quality. No? Kahit tanong nyo kay Doc Romeo Bato at saka kay Doc Sam De Lasa. Di ba? Eto, nako. Walang lisensya. Hindi kayo makakalusot kay Director Melvin Matibag. Ang ganda pa naman ng buhok niya. Ang ganda no. Natural ba yan? Natural yan. Naaktuhan pa ng NBI ang mga suspect na katatapos lamang magtanim. Dapat sa Department of Agriculture maiasahin yan. Ng buhok. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Medical Act of 1959 at Philippine Pharmacy Act of 2016. Imbog ang isang lalaki dahil sa pagnanakaw ng krudo mula sa isang nakaparadang truck sa Tacloban. Ayon sa may-ari ng naturang truck, gagamitin sana nila ang sasakyan ngunit hindi ito umandar. Nang suriin, dito na nila nadiskubre na nasimot na pala ang gasolina sa fuel tank at maluwag din ang takip nito. Sa kuha ng CCTV, isang lalaki na may dalang galon na nakabalot ng sako ang lumapit sa truck at saka nito pinaihi. Ayun. Talaga. Ayun daw, inilabas po ang hose para sipsipin ang krudo na ng nakaparadang sasakyan. Sa tulong ng CCTV, agad namang natukoy ang pagkakakilala ng suspect na naharap ngayon sa kasong kriminal. Ginto talaga ngayon ang diesel. Diesel. Talaga. Inanunsyo naman ng SM Supermalls ang pagpapatupad ng mas maikling oras ng operasyon sa lahat ng kanilang sangay
sa buong bansa. Simula sa Lunes at 30 ng Marso, ang hakbang ay tugon ng pamunuan ng SM sa idineklarang State of National Energy Emergency ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanilang social media post, magsisimulang ipatupad ang bagong operating hours sa Lunes. Maging ang Star at Vista Malls ng Pamilya Villar ay magpapatupad na rin ng kanilang katulad na oras ng operasyon. Batay sa inilabas na abiso, ang mga malls ay Monday to Friday 11 a.m. to 9 p.m. Ayos lang yan. Nabawasan nga, ano? Dati 10 a.m. Ayos lang. Dati 10 to 10. Ngayon ay 11 a.m. to 9 p.m. Pag weekend, Saturday and Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. Nabisto na siguro ng SM sa ng Vista Mall yung ginagawa natin. Nagpapalamig lang sa... Papasok ka sa mall, magpapalamig lang. Oo. May nakasampay yung pang good morning towel sa balikat. Si Tito Cesar. Tito Cesar, kumusta ba dyan sa SM Novaliches? Maaaring sa kalagitnaan pa ng Abril, tuloy ang maramdaman ng publiko ang pagbaba ng presyo ng petrolyo. Hindi kapag nailabas na ng Pangulong Bongbong Marcos ang EO para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, magpupulong sa susunod na linggo ang TWG ng DOF at Development Budget Coordination Committee para pagpasyahan kung irerekomenda ba ay tanggalin na ang excise tax for a time o tatapyasan lamang ito. Tiniyak ng Department of Energy na may darating na karagdagang supply ng diesel ngayong Mayo. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau, ang naturang supply ay tatagal ng 23 araw, resulta ng kontrata ng mga pribadong oil company at hindi ng pamahalaan. Git ni Abad, umalalay lamang ang DOE sa pagbili ng mga langis na ito. Nauna rito ay nagpasaklolo ang mga lokal na kumpanya ng langis para sa government-to-government transactions matapos magdeklara ang ilang bansa na ititigil muna nila ang pag-export ng krudo. Ayun. Okay. Bukasan China sa muling pakikipag-usap sa Pilipinas para sa posibleng joint oil at gas exploration sa South China Sea. Sa pahayag ng Chinese Embassy, nakasaad na handa ang China na makipagdialogo basta't may sincerity o tapat na hangarin ang panig ng Pilipinas. Maganda rin na may statement na ito ng China. No? Maganda yata sabihin nyo sa sarili nyo yan. Dagdag pa nila ang pagsasantabi ng alitan at pagtutulungan ng tamang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Hindi bababa sa 3 bilyong piso ang kinikita kada araw ng mga oil companies mula nang sumipa ang presyo ng petrolyo. Dahil lang binebenta nila ay old stock pa. Ito ang binunyag ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely Effective Crisis Strategy Committee kaugnay sa oil crisis. Ayon kay Senator Marcoleta, kung pagsasama-samahin ang kita sa diesel at gasolina ay aabot sa 3 billion ang gross income kada araw ng mga oil companies. Pinuna ng senador ang anyay lampas sa 120% ang itinaas ng presyo ng kada litro ng diesel at gasolina makalipas lamang ng ang 14 na araw. Inihalimbawa pa ni Marcoleta ang presyo ng gasolina na nasa 50 pesos per liter lamang bago ang yera, ngunit bigla itong sumirit sa 80 pesos kada litro. Nangangamba ang Department of Agriculture na sumipa sa mahigit 500 piso ang presyo ng karneng baboy kung magpapatuloy ang kaguluhan sa gitnang silangan. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Nichols Manalo, ikaw na naman! Ikaw na naman na Assistant Secretary Nichols Manalo, na ito daw po ang nakikita nilang worst case scenario kung magtutuloy-tuloy ang giyera hanggang Agosto at tumaas ng hanggang $200 per barrel ang presyo na langis sa world market. Sinabi ni ASIC Nichols Manalo na kahit tumagal ng 60 araw ang girian sa gitnang silangan at ang presyo ng krudo ay nasa $100 kada barrel, malaki pa rin ang magiging epekto nito sa presyo ng feedstocks na tiyak na makakaapekto sa presyo ng karneng baboy at manok. Okay naman to kumbachero Okay naman kung alam nila to Pero pwede ba wag niyo munang pag-usapan yung speculation? Wala speculation po ito Puro kapag ka ganito, kapag ka ganun. Alam niyo naman yung ating mga ibang negosyante.
Makarinig lang ng ganyan, baka kami pa gawing referensya nito. Narinig namin eh. Narinig namin. Sa 2x2 tataas ng 500 pesos o kaya 500 pesos na. Okay lang namang alam nyo to. Ang gawin nyo, bantayan nyo. Bantayan. At gumawa kayo ng paraan para wag umabot sa ganun. Talaga. Yung i-announce nyo pa na abutin ng 500 pesos per kilo ang presyo ng baboy, kahit wala pa naman doon, tinuturuan nyo lang silang magsamantala. Anak ng baka naman. Pangunahing balita. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Ayun, maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan nila nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa kadagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Pangunahing balita. 7:42. This time check. Sonita Berna sa 2x2 sa DZRH. Kumbachero, pinarangalan ng PAGCOR ang mga natatanging kababaihan, leader at empleyado sa pagtatapos ng Women's Month sa event na tinawag na Dakila, a celebration of fine women na ginanap sa Pasay City. Iginawad po ang Dakilang Babaylan Award sa 4 na leader kabilang ang mga opisyal mula San Juan, Iloilo at Maynila bilang pagkilala sa kanilang pamumuno at impluensya. Samantala, 3 matagal na empleyado ng PAGCOR ang tumanggap ng Dakilang Juana Award dahil sa kanilang katapatan, professionalism at dekada ng serbisyo. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco na ang mga parangal na ito ay sumisimbolo sa diwa ng Babaylan, ang sinaunang Pilipinang leader at gabay ng komunidad. Dagdag pa niya, layunin ng PAGCOR na patuloy na itaguyod ang isang inclusive at nagbibigay lakas na workplace para sa lahat. Sa buong buwan ng March, nagsagawa din ang ahensya ng iba't ibang aktibidad para sa women empowerment at wellness. Ang mga nabigyan ng award kumbachero baka hindi mo kilala pero taga PAGCOR to, Zenaida Gibanya, Casino Filipino Tagaytay. 40 years na sa service. Jocelyn Sales ng Casino Filipino Bacolod, 39 years na sa PAGCOR. Tinan mo nga naman. At si Elsa Carrion ng Casino Filipino Malabon, 37 years na sa PAGCOR. Congratulations! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Napapansin ko, kumbatsero, medyo nadadalas ngayon ang acid reflux o GERD sa mga kababayan natin. Pero karaniwan, inaapula lang natin ang hapdi, hindi yung tunay na sanhi. Oo, kumbatsero. Oy, Kapopoy, saka ito si Attorney Jet. Oo nga, naalala ko yung acid reflux niya. Alam ba yung kumbatsero na kapag lumala yung acid, tapos umaakit sa hindi ka makakapagsalita. Meron akong kilala, 3 buwang hindi nakapagsalita. Broadcaster pa naman siya. Naku, kaya kinabahan ng gusto Kaya sobrang importante po na nare-remedyohan niyang acid reflux. Alam mo, parang makinang na-stuck ang tiyan kapag ka hindi maayos ang galaw ng pagkain. Nagkakaroon po ng gas sa ibaba na nagtutulak ng acid paakyat. Kaya kung iilang probiotic strains lang ang iniinom mo, o kaya wala ka talagang iniinom na probiotic, baka hindi naaabot yung mga bahagi ng tiyan kung saan nagsisimula ang problema. Diyan papasok ang BioPro. Ayan. May 19 na probiotic strains na nagtutulong-tulong para alagaan ng buong digestive system mula tiyan hanggang colon. Parang nagtatanim ng good bacteria para maalis ang sanhi ng gas at discomfort. Sa BioPro, hindi lang tinatakpan ang sintomas, inaalagaan ng buong digestive system para mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Hanapin lang ang BioPro sa mga Mercury drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. I-add to cart niyo na sa mga online shopping platform. BioPro, ang inyong daily probiotic partner.
Ay, Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Magandang morning. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Ay, Kuya Melvin Raimundo, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, Ate Len, yung assistant ni Ninong RSA, Ramon Ang. Ate Len. Happy birthday, Ate Len. Birthday. At magandang morning din sa mga taga Environmental Management Bureau ng EMB. DNR dyan sa Region 3, especially kay Director Martin Despi. Director Martin Despi, Ayan. good morning! Oy, nakikinig daw yung mga attendees ng seminar, mga umattend ng seminar kahapon dyan sa Dami Sepsi. Lake Cebu, South Cotabato. From General Boyet Burgos and Sam Sagun. Kaselo Lagmay. Okay ba kayo dyan? Ayos na ayos ba kayo dyan? Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition SUV, ay nakapagdala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter. Tingnan mo nga naman yan. Ang tindi. Gasoline equivalent matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. At sa report ni Kuya Romel Sitin, batay daw sa resulta ng pagsusuri ng DOE, Department of Energy, nanguna ang Tigo REV-LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV-LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Mayroon din itong iba't ibang safety and driver assistance features, kabilang ang advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Alam niyo ba kung magkano? Denmark, total bagong kasal ka. Denmark, Balingao. Congratulations, at aming finance officer na si Angel Del Mundo Balingao. Ito ang presyo, 1,548,000 pesos. Maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, ang Cherry Tigo REV-LE. Ano ba hinihintay nyo? Mag-upgrade na! Pangunahing balita sa showbiz. Puso ko yung nabiha. Sino ba yung singer-actress na yan na matagal nang inaabangan? Kinakanta na nga Tita Morley, isang linggong iniintay na raw ni Kuyang Boy Fabian at saka ni Ate Lani. Naka-isang linggo na raw to Ay, Ate JJ Imperio, andito na. Si Tita Morley Alinyo. Tagal-tagal nyo inihintay. Tita Morley, maganda morning! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Pilipinas. Well, nakakaloka sa super mega nakakabaliw ang isang veteranang actress singer na kung saan kapag ito ay may mga ka-duet o kasama sa stage, talagang sinasapaw-sapawan niya. Talagang nangunguna ang kanyang boses, nilalakas-lakasan niya ang kanyang boses para hindi marinig yung boses ng kanyang kasama. Well, ganon? Yes! Nako! Pangklase pala yan, ano? Naikwento nga rin sa atin ng isang veteranang actress ang ugali ng naturang singer na ito na minsan nga ay nagkaroon sila na pagkakataon magkasama sa stage ay naku naman, sapaw dito, sapaw doon at sapaw kung kani-kanino. Kaya naman hindi maganda ang dating ng kanilang pakikipag-duet sa actress ang singer na ito na napakahusay pa namang umawit, kaya lang parang hindi ito secure sa kanyang sarili at meron pa itong insecurities sa buhay. Ganun ba? Napakahusay niyan at napaka-patok lahat ng mga awit niya na. Oo, mahilig siyang manapaw. Ito ganun yung ba? singer na kung natatandaan niyo yung sinabi ko ng kilala ako ng mga ito. Yung parang napaka-self-conceited niya na pag naglalakad na kanya sa sakya, sabi, alam kaya nilang nandito ako. So alam nyo na, di ba? Kutob ko nga ano ito may isang linggong pag-ibig. Kutob ko nga may isang linggong pag-ibig. Nahulaan na kasi isang linggo ka na kasi inihintay Isang linggo ka nang hinihintay kasi. Teka, bago ako magpaalam, batiin ko muna napakabait na talaga nag-aasikaso sa akin pag nagkakaroon ng problema. Si Engineer John Carlos Mercado.
si Alex Malorca ng South Maynila. Ayan. At Si Mami Sherry. Mami Sherry, baka malimutan mo. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH for 7. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Uy, pinapaalala pala Babu! akong bachero nitong si Kuyang Bert Moso na birthday ni Kuyang Jomar Canlas. Ay, aba. Jomar Canlas. ES Jomar. Happy birthday. At ka-birthday mo pala Tatahimik bukas. ka, ha? Si PGM Vic Veloso at si dating Si Pangulong GM. Rodrigo Duterte. Tingnan mo nga. Mr. President. Grand celebration yan. Ako sinusundo na ako kung bachero eh. Oo nga pala eh. Halika nga Kala dito. ko fan lang ni Imelda Papin eh. May pumasok bigla eh. Ito, sinusundo na ako ng miss. Kaya bumati ka muna bumati dito ka bago mo ako sunduin. Yung mo, ayan, dito ka sa tabi ko. Ay, dumaan. Ayun, bumati ka na dyan. Ayan, bati ka raw. Binabati. Bumati. Ito, Ayan. Hello po, good morning po. Ayan. Ayan, yung misis ko, sinusundo na ako. Sige, mauna na ako. Si Heidi, ayun din. Si Mrs. Rosel Taberna, nanunundo. Ayan, nanunundo na. Nanunundo. Dati ako sumusundo Baka rito. daw kung saan na dadaan pa. 7:56 ang ating oras. Between sa kalangitan ko. DZRH